araw sa inyo mga kamangyan, April, araw na linggo mga kamangyan. Ito mga kamangyan, may bago tayong matututunan. Kasama ko nga po pala si Ervin Aquino, ang isang nag-aalaga ng rabbit. Ito mga kamangyan, gusto ko nga siya interviewin about sa rabbit, sa pag-aalaga. Ang inyong lingkod do ay mahilig din sa rabbit. Meron mo tayong mga gustong matutunan tungkol sa rabbit, kung paano palaki, paano parami. Kasama ko nga si Ervin, batiin mo muna mga kamangyan. Hello po mga kamangyan, ako po si Ervin Aquino. At ito po ang aking kasisimula pa lang na rabbit tree, ang cottontail rabbit tree. Ito mga kamay, nakakatuwa kasi iba't ibang lahing rabbit ho na andito. Tapos may mga presyo din, kaya nakakagulat mga kamangyan. At gusto namin muna ipakita bago simulan itanong ko sa kanya mga maintenance, mga kailangan para sa rabbit. Ipapakita muna namin na kanya mga alagang rabbit. Ayan, pakita muna namin. Ay, papakilala, may mga pangalan daw rabbit. Yan. Ito ay si Coley. Siya ay turning 2 months. Yun. Tapos ito naman ay si Giovanni. Siya ay lalaki, buck. Siya ay turning 3 months. Yun. Tapos ito naman ay si Evia. Yan, siya ay 8 months at ayon sa aking nabili, siya ay babagong kasta last week. So, titingnan natin kung may talab ang kanyang pagkakakasta. Yun. Yan. Tapos iyan naman ay si Maggie. Siya ay, ang sabi sa akin ng aking napagbilhan, siya ay malapit na ang due date. So, abang-abangan natin ang due date niya. Buntis, mga kamangyan. O yan. Yan, sir. Yan. O yan mga kamangyan, pinakita na ko sa atin ang kanyang mga alagang rabbit. Nakakatuwa mga kamangyan. Di ba? Malalaki kasi sa Mindoro, nakikita ko rabbit, maliliit lang mga kamangyan. At bukod doon sa rabbit na kanyang inalagaan, ito pala ay may mga iba't ibang klase rin pakain. Yes, o yan mga kamangyan. Ito ang una kong tanong sa kanya para malaman natin ang pag-maintenance at pag-aalaga ng rabbit. Gusto ko unang itanong Mr. Ervin ay bakit mo naisipan mag-alaga ng rabbit? Actually, nadala ako sa aking kaibigan kasi meron akong kaibigan na breeder ng hayop specifically ibon. Tapos ng pag-aalaga ng ibon, naalok niya ako sa pag-aalaga naman ng kambing. After from that, nag-aral ako research about pag-aalaga ng kambing. Nabasa ko naman ang tungkol sa pagra-rabbit. At napansin ko, same theory lang ng pag-aalaga ng rabbit ang kambing. Naisip ko, why not try? Subukan natin, wala namang mawawala Tama. Yan, tsaka isa pa, masarap ang karne ng rabbit. Yun nga daw mga kamangyan, nakakain pala ang rabbit, ngayon ko lang ho nalaman. Oo, masarap ang karne ng rabbit. Kaya at least kung magkaroon man, sana wag naman humaba pa uli ang lockdown na ito. Meron tayong maipoproduce ng mga karne na pwede natin kainin at the same time, pwede nating ibenta sa mga gusto din. Yun. At saka gamot daw, nalaman ko, pwede rin palang gamot katulad ng gamot sa... Actually, ang rabbit meat ay isa sa pinakamasustansyang karne. Mas masustansya pa siya sa manok. Bakit ko po nasabi ito? Kasi ayon ito sa nutritionist, ang rabbit ay ang may pinakamababang cholesterol level sa mga karne. And at the same time, mababa din ang fat content nito. Pero among the livestock na pwede nating karnehin, from baboy, from baka, manok, kambing, rabbit ang may pinakamataas sa protina na kayang ibigay sa atin. Kaya kung kayo ay bodybuilder na nangangailangan ng maraming protina, ang pinakamagandang kakainin natin ay rabbit. Yung rabbit. Wala, pwede palang gamot din mga kamangyan. Ganyan, tayo may natututunan mga kamangyan. At gusto rin itanong, para sa may hilig sa rabbit, kailangan natin itong matutunan. Mahirap ba mag-alaga ng rabbit, lalo sa panahon ngayon? Mahirap ba? Actually, di natin masasabing mahirap. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin madali. Kasi syempre, nag-aalaga tayo ng hayop na may buhay. May buhay yan Hindi madaling mag-alaga ng may buhay. Tama. Laging mahirap yan. Dahil pag nagkamali ka, buhay ang mawawala. Pero kung tatanungin natin, paano ang pagkain niya? Paano ang kung ano-ano, gamot baga? May ginagamit ba para sa pag-aalaga at maintenance? So, ang rabbit ay hindi siya ganon kahirap. Bakit? Hindi tulad ng aso. Ang aso kasi medyo mahirap
Gawa ng yung dog food niya. Tapos ay kung ikaw talaga ay breeder, kailangan ang manok mo ay kakain ng raw meat once a week ang pagkakaalam ko para gumanda ang kanyang dumi. Ang rabbit hindi. Ang pellets niya, papakainin mo lang siya sa umaga. Pwede rin siya umaga, gabi, depende sa'yo. Tapos hindi siya ganun kadami. Approximately 50 grams ang papakain mo sa umaga and 50 grams ulit sa gabi. May limit. May limit na. Oo, may limit. Oo. Kasi pag nasobrahan sila sa pellets, pwedeng mag-bloat yung mga rabbit, lalaki yung tiyan. Biglang busog. Oo. Tapos, hindi naman sila nadighal, hindi naman sila nautot. So, pwede silang mamatay. Dahil hindi sila makakahinga. Ayan. So, kailangan kontrolado natin ang feeds. Pero yung damo, ito, kung makikita natin, kailangan meron silang palaging supply ng damo. Ano ba mga pwedeng damo ang pwede natin pakain? Katulad ng kangkong. Kangkong ba yan o kamote? Yan ay kamote. Talbos ng kamote. Yan. So, maraming pwede nating ipakain. Una, isa sa lagi nating titingnan kung tayo papakain ng rabbit, kumbaga ang pinakakanin nila ay yung tinatawag nating napier. Ano yung napier? Ito yung parang talahib. Actually talahib siya eh. Yan, napier. Damo, Yan, ay matalas sa damo. Oo. Para sa bukoy. Ngayon, katulad ng kambing, ang pagpapakain nito ay hindi pwedeng pagkakatabas mo ay ipapakain agad. Kasi sa kambing, kung tatandaan natin, hindi naman pwedeng sa umaga, agang-aga, pakakawalan yung kambing, sasahayaan na natin. Hindi ganun eh. Ang sa kambing, merong oras ng pagpapastol. Ganun din sa rabbit. So, kung tayo magka-cut and carry, kailangan ang oras ay 10 o'clock. Up to 2 o'clock. Bakit? Kasi yun yung mga oras na tutok ang araw, mainit na. So yung mga bulate na nasa dahon-dahon, bumababa na sila, nabalik na sila sa lupa. So safe na, hindi na sila magtatae doon kasi yung nakakapagpatae. Yung bulate. Yun. So napier ang isa. Ito ang pinakakanin nila. It is rich in fibers para madali nilang mailabas yung kanilang mga dumi. And pwede din yung dahon ng saging. Saging. Pwede, dahon ng saging. Isa ba? Dahon ng saging. Tapos, ito yung madalas na lumalabas na na argumento sa mga Facebook page tungkol sa pagpapakain ng Madre Cacao daw, ipil-ipil. Sabi nila, wag daw papakain ng Madre Cacao at ipil-ipil. At yun daw nakakapagpatae. Mga kamangyan, sinasabi ko po sa inyo, sensya na ang nagsabi. Pwedeng magpakain ng Madre Cacao at ng ipil-ipil. Yung sinasabi nila na ipil-ipil daw ay nakakapagpabaog. Hindi ho tunay yun. Hindi tunay na nakakapagpabaog ang ipil-ipil. Actually, maganda sila. Pero syempre, limitado ang pagpapakain. Kasi ang Madre Cacao, ang ipil-ipil, yung tinatawag nating alfalfa hay, yan ay rich in protein. Maganda sa kanila yon. Maganda sa kanila ipakain yung protina, lalo na pag bata sila. Dahil kahit naman tao, kailangan din protina, no? Pero limitado lang. Limitado lang kasi una, babaho ang kanilang dumi. May epekto yun sa kanila. So, limitado lang. Kung magpapakain ka, 10% lang ng pakain mo ang may crude protein. So, mahalaga, pero hindi pwedeng maramihan. Ito, isa rin nga tinatanong sa ating mga batang manonood. Delikado ba? Kasi, di ba, sa mga aso, pwedeng mga almot, mga gat, kagaya ng pusa. Sa kuneho ba, hindi ba maselan sa mga bata pag mag-aalaga tayo ng kuneho? Actually, kuneho ang maselan sa bata. Talaga maselan? Oo, baliktad. Hindi sila maselan na mangangagat. Kung sila yung mangagat, isa lang ang ibig sabihin nun. Sila ay may nararamdaman, o kaya sila ay buntis. Pag sila ay nangagat. So, kung yan naman ay hindi buntis, yan ay may magbibigay lang ng warning sign na sila ay nagagalit na. Ang warning sign nila, sila ay pumapadyak.
gumaganon Ay, sila. Oo, pag gumanon sila, lahat ng rabbit magtatayuan ng tenga niyan. Titingnan kung nasan yung threat sa kanila, yung predator, yung pwedeng kumain sa kanila. Yun yung sign nila ng annoyance, nagagalit sila. At yun yung sign na parang sinasabi niya na umalis ka sa harapan ko. Yan. Pero kung yan ay mga ngalmot, mga ngagat, ay may ibig sabihin no, may nagawa kang mali. Maaaring mali ang pagkakahawak mo, tulad ko, nakalmot ako. Kasi nagkamali ako ng pagkakahawak dahil ang hirap tanggalin dito. Kasi paano eh, pag ganun nakuha, Dapat pala. dapat mas maganda kung pataas. Kasi, Parang nabibigla sila. Oo. Nabibigla. Ayan. So, mga ano sila. Ano ba buntis ito? Ito posible pa lang. Pwede ba natin pakita yung buntis? Ito maamang yan. Naku, nakakatuwa. May buntis. Pwede bang masela? Maselan kasi yung pagbubuntis kasi itong isa, baka hindi makabuo. Ito na lang ang maliliit. Yan. Bibigyan naman tayo ng sample sa ating harapan para makita rin natin. Nakakatuwa maamang yan. Ang daming mga rabbit. Mahilig siya. Ito. Ang cute, no? Yan. Si Giovanni. Are, may nagtatanong. Bakit daw ang rabbit malalaki ang ngipin? Kasi actually sila ay sabihin natin may medyo kamag-anak nila ang mga daga. Kaya pala hindi malayo ang itsura. Hindi ba mabaho ang ano? Mabango? Nililiguan mo ba ito? Hindi, wag na wag liliguan ng rabbit. Bawal niliguan. Kasi sila ay parang mga pusa. O kambing. Sila ang naglilinis ng kanilang mga sarili. Mukhang daga nga, oh. Huwag kang tatalong. Ang laki. May iba't iba rin lahi, no? Sabi mo sa akin kanina, may mga iba't ibang lahi ang kanyang kuneho. So, O rabbit. Itong dalawa, yan, si Cody at saka itong si Giovanni, Lahing? sila ay local mixed breed. Bakit Yeah. local mixed breed? Hindi ko ginagamit yung sa Facebook, yung sinasabing local New Zealand. Kasi binibigyan ko ng respeto yung nakapag-breed ng New Zealand. Actually, mukhang ganito ang New Zealand eh. Yun yung style. ganito ang style. Pero ang tunay na New Zealand, malaki talaga. Yun yung in-import ko, nag-import ako. So, ang dating niya supposedly kahapon. Kaso nagkaroon ng problema sa BAI ng Indonesia. So, na-late ang dating niya sa 24. May dadating pa. May dadating may dadating na dalawa. Mas malaki daw po. Aabot na kilo na, no? Ano kilo? 4.5 kilo to 5 Yun, kilo. mas malaki daw maamang yan sa ating nakita. May darating pa. Abangan ninyo maamang yan. Yan. So, ito, yung dalawa, yun yung mixed breed. Itong dalawang ito, sila ay tinatawag na upgraded. Paano sila nasabing upgraded? Ang lolo nila ay ang pure blood na New Zealand. Ang lolo nila, pure blood na New Zealand. Tapos sila, ang lola nila ay local mixed breed. Tapos ang nanay nila ay local mixed breed. Yung may mga lahi, no? Oo, may lahi na. Kaya sila malaki compare sa iba na sila umaabot ng 3 kilo eh. Sa Pilipinas, ba katulad ng mga rabbit? Meron ba dyan sa food kagaya sa Pilipinas? Yung mga normal lang na ating nakikita? Wala. Actually, ito na yun eh. Ito na yun. Oo, Yung normal na nakikita natin Kasi sa Pilipinas, wala naman talagang local na rabbit. Ang rabbit kasi, yan ay in-import. Galing yan sa after ng World War II, tsaka dinala ng mga kanok ang rabbit. For the purpose na ito ay ating kakainin. Hindi Yun para ang- alagaan. No? Kasi syempre, kagagaling lang tayo sa gera, wala tayong pagkain. Syempre, naubos ang ating baboy, naubos ang ating manok. Ang rabbit, ang isa sa may pinakamagandang maibibigay na source ng karne, kasi mabilis silang dumami at sila masustansya. Ngayon, dahil nakyutan ng mga Pilipino, Alaga. ang ginawa nila, sila yung nag-alaga. Ngayon, hindi nila na-distinguish ang pagkakaiba ng lahi na pangkarne, which is New Zealand, sa mga lahi na pang-show. Kasi ang pang-show, normally sila yung mga balbon na maliliit. Tulad ay, ang example nito ay lion lock, mga lion head, ang mga yan. So,
sila, hindi sila kinakarne kasi maliliit sila. No? So, ang ginawa ng mga sinaunang Pilipino, pinagmi-mix breed nila ang pet sa meat type. So, ang nangyayari, alangan ang kanilang timbang. Masyadong maliit para karnihin, masyadong malaki para maging pang-show. Yun. At ito ang apat na katanungan ng ating mga kamangyan. Ilang buwan pwede makastahan o mabuntis ang rabbit? Yan. Normal, kung titingnan natin sa ibang hayop, parang ang tagal, mga 2 years, 4 years. Ang rabbit hindi, medyo mabilis lang. Actually, pwede na silang mabuntis within 4 months. Pero, ang sinasuggest ay 6 months. 6 months after nilang maipanganak, pwede na silang mabuntis. They will be reaching their maturity. But normally, pwede na ang 5 months. Yun. At ilan ang pwedeng maging anak ng rabbit? Ilang piraso o pinakamababa? Kung maganda ang breed mo, kaya niyang mag-anak ng 12. 12 kung maganda ang pag-aalaga. Oo, maganda ang pag-aalaga mo. So, magre-range siya ng 6 to 12 na kits. Wow. 6 to 12 na kits. So, lalo na pag magandang iyong ganador or iyong inahin. Kasi, ang New Zealand kasi, itong ganito, maganda silang mag-anak. Kaya, madami silang umanak. Tapos ano daw, mahal daw ang rabbit. Tinatanong din ng ating mga kamangyan, magkano ba ang pinakamababang bibili ka ng rabbit at magandang lahi na ang presyo, gusto rin nilang malaman. So, magkano? Merong magbebenta ng 200. Dalawang Pero, 200 piso. Ah. Pero, yun ay wag natin bibilhin. Bakit to? Kasi yung mga binebenta na 200, yan yung iisang buwan pala ang iniwawalay na. Yun. Ang dapat po ay 2 months para meron na silang para may independence na sila, malakas. Kasi pag 1 month, madali silang magkasakit, madaling masira ang tiyan nila, madaling magtae, mamamatay, nakakaawa. Kumbaga hindi pa nila kayang humiwalay sa ina. O sa sa Oo. magulang. Oo, so kailangan, kailangan pa nila ng patnubay. So, 2 months, magre-range siya ng 400 to 450, depende sa breeder. Yun ay yung local mixed breed. No, local mixed breed. Tulad nito, 400 to, ito 450. Oo. Pwede bang malaman ang mga presyo ng iyong rabbit bago tayo magtapos sa ating video? Okay, sige. Oo, para malaman ng mga kamangyan. Ito tulad na sabi ko, itong si Juba. Easy lang. Easy lang. Ito si Giovanni. Ang galing. Ito si Giovanni. Ganito pa lang upload. Oo. Ito si Giovanni, 450 ko lang nabili. 400. Oo, 450. 450. Kung mga sa Pilipinas, ano daw yung Oo. karamihan ganito sa Pilipinas. Oo. Ito yung local na mixed breed. Yun. Kasama yung puti, si Cory. Oo. Kasi itong dalawa, sila ay 2 months old na ganyan. Kasi ito nabili ko, 8 months, 9 months na eh. Kaya yan ay medyo hindi pa kumbagay, namamahay pa sila. Namamahay pa sila. So yung dalawang yan, ay dahil sila ay upgraded, ang range ng kanilang presyo, umaabot sila ng 600 to 750. Ang isa. Tapos yung aking paparating na import, so kung siya ay mga nganak, pwede siyang mabenta ng mga 8,000 to 10,000, depende sa breeder. Isa yun, isa. Oo. Kasi syempre import siya ay pure, siya ay pasok na sa timbang na pwede nating karnihin, mabilis siya. Kaya medyo mahal ang breeder niya. So, yun. Maselan ba daw ang pagbubuntis ng rabbit? So, maselan ba? Ang isa lang nasasabihin ko, kapag ang rabbit ay buntis, as much as possible, kailangan hindi maingay ang kanyang paligid. Kasi pwede siya lang makutang. Dapat tahimik. Nasa magandang area siya. Kaya, nasabi ko, sila ang maselan sa bata. Kasi kapag masyadong maingay at lagi silang kinakarga, nai-stress sila. So, nagugulat. Nagugulat. So, kung sila ay buntis, pwede silang makunan. Yan. Nakatuwa naman mga kamangyan. Meron naman ho tayong natutunan. Balik lang natin si Giovanni, may mga pangalan sa kanyang rabbit.
At ito nga mga kamangyan, abangan nyo po yung pagdating ng isa kanyang rabbit na merong lahi rin mga kamangyan. At gusto rin ho namin magsampol ng pagkakarne. Di ba? Ano ba mga pwedeng gawing karne sa rabbit? Dahil ito nga yung bukod sa pwedeng karne ay pwedeng gamot. Ano ba pwedeng luto? Pwedeng luto. Pwede nyo silang prituhin. Lutuhin. Pritong rabbit, pwede. Pwede din siyang rabbitchon. Yun. Lilitsunin. Pwede din siyang gawing tinola, Tinola. adobo, Wow. kaldereta. Kung anong luto sa manok, pwede rin sa kanya. Kung bang ating ikombinasyon o iahambing ang luto ng hayop na rabbit, kagaya ano lasa, katulad ng yung amang yan, hindi pa napangain ng rabbit. Kung ikukumbay mo sa pagkain Pinoy ng hayop, manok, ambing, kasing ano kagayang hayop ang pwedeng panlasa? Malapit siya sa lasa ng manok, pero mas malasa siya kaysa manok. Sa manok. Kasi ang ano niya, ang karne niya, di ba ang karne ng manok parang pino? Mas pino pa ang kanyang karne. Kaya madaling matunaw ng sikmura. Pero malaman. Malaman. Oh. Ayun nga mga may abangan niyo ho at gusto rin patikin sa akin yung kanyang lulutuin na rabbit. Inaabangan ko rin makamang yan. At nakakatuwa, meron pa rin silang ibang hayop na gusto ipasilip sa kanyang mga kasamahan. Ano, ibon. Yung kambing, tapos Yung kambing. yung ibon. Yung kambing mo, anong lahi ng kambing? Gusto rin pasilip sa ating mga kamayan. Medyo busy pa yung lingkod. Anong lahi ng kambing? Ang aming kambing ay pure blood na US Boer. Yung From US. Malalaking kambing, mga mangyan, papasilip sa atin. Siguro, yung kambing, gusto namin pakita pag dumating yung isa pa eh. Kaso December pa. Kung makakaantay kayo ng December, why not? Pero kung gusto niyo makita, di dadalwa ang makikita ninyo. Yun. Ibang lahi daw mga mangyan na kambing na malalaki. O yun, sana mapasilip din sa atin. At meron pa rin mga ibong kamo na ano natin, pwede rin puntahan. Siya ay, actually yung kaibigan ko yun, na-feature na siya sa sa TV. Oo, natin. Baka pag nakita ninyo siya, nakita niyo yung kanyang aviary, ay makikita niyo, ito yung na-feature sa show na ito. So, maganda. At siya ay very open. At maraming nagsasabi, actually maraming nagre-request sa kanya na gumawa siya ng YouTube channel niya. So, sa may hilig. Oo, sa may hilig. So, baka pagkakataong ito ay makakatulong tayo para masimulan niya ang kanyang YouTube channel. Yun, abangan natin mga kamangyan. Ito nga ang ginawa na inyo lingkod. Maiba naman mga kamangyan na content na ipakita ko. Ito sa mahihilig mag-alaga ng hayop. Katulad nga na rabbit, ibon o ano pa man. Gusto rin ipasilip na inyo lingkod na inyong kamangyan. Kaya ngayong araw ito, ay pagtulungan ako kay Ervin Aquino para ipasilip ang kanyang alagang rabbit. Ayun. At bago natin na tapusin ang video, atin muna na ipakita ang napakagandang rabbit. Maraming salamat! Thank you. Thank you. Pakita natin ang huling pagsilip sa rabbit. Ayan. Thank you for watching mga kamangyan, and please like and subscribe and click the notification bell for more updates mga kamangyan. At maraming salamat po sa inyong lahat.